Humupa na ang baha sa Santa Cruz sa Maynila na dulot ng walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat. Pero ang mga residente, minabuting manatili muna sa eskwelahang ito. Si Sunny, may 3 beses anya sa isang taon na makaranas ng pagbaha. Malakas ang ulan talaga. Hindi ko akalain na bumulusok yung baha. Una, hanggang dito lang. Kasi nagpalakad-lakad ako dito. Sabi ko, lakas yata ng ulan. Kwento ni Sunny, hanggang hita niya ang baha nitong Lunes kaya't minabuti niyang papuntahin na sa evacuation center ang 3 anak. Chairman namin ang nagpalipat sa amin agad. Sabi ko sa asawa ko, dalahin na doon. Kasi pinapalikas na nga. Si Eva naman mula sa kalapit na barangay, lumikas na kagabi sa eskwelahan kasama ang asawa at 2 apo. Lumikas na kami kasi may tubig na yung bahay namin sa loob ng bahay. Tsaka yung asawa ko, hindi kasi pwedeng lumusong na mahaba ng tubig kasi may opera siya. May lagpas 1,000 residente o katumbas ng halos 400 pamilya ang lumikas sa nasabing eskwelahan. Sa Kamaynilaan, nasa 20 evacuation centers ang patuloy ang operasyon at pagtanggap ng mga binahang residente. Aabot naman sa 3,000 individual ang naapektuhan ng habagat sa syudad. Patuloy ang relief operations ng Manila Department of Social Welfare at pamamahagi ng libreng gamot kontra leptospirosis. Itong food box na nasa likod namin, ipamimigay po namin yan. The moment na may abiso po na kailangan na pwede na po sila bumalik sa area, para na sa gano'n meron po silang baunin sa kanilang mga tahanan. Pero habang nandito po sila sa loob ng evacuation center, magmula po kahapon ay provided po ng City of Manila, ng Manila Department of Social Welfare, yung pagkain po nila. Namahagi rin ng hot meals ang ahensya para may makain ng mga lumikas na pamilya. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Manila Local Government Unit sa mga katuwang na ahensya para magbigay ng update hinggil sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Maynila. Sheila Natividad, para sa Bayan.